ka ba sa halo-halo? Aling bahagi ng halo-halo yung pinakagusto mo? Ako, paborito ko dun yung kaong. Pero saan nga ba kinukuha ang kaong? Saan nga ba ito nagmumula? Andito ako ngayon sa Alfonso, Cavite, kung saan meron pang mga mangilan-ngilan na nagha-harvest ng kaong. Kasama ko dito si Kuya Jomar. Hi, Kuya Jomar. Hello po. Good morning. Kayo daw ang kaong harvester dito. Opo. Ano ba itsura ng puno ng kaong? Ay, ito na po yun. Ito mismo, yung parang mabuhok-buhok siya. Opo, yan po. Tapos yun ang kaong, ang green. Yan na po yun. Parang matigas naman ay. Yan yung nilalagay sa halo-halo? Opo, yan na po yan. Pero yan, bawat isang butil na, ayan yung nakikita ko, Opo, bilog-bilog na yan, may kaong sa loob Meron yan. 3 piraso po kadalasan. Okay, so ang swerte po natin kasi pwede tayong mag-harvest ng kaong ngayon. Ito na ang moment of truth. Akyatan na! Siyempre mag-harness tayo kasi baka malaglag ako dyan. Para kung sakaling madulas ako dyan, di ba? Hindi ako mamamatay. Okay, eto na. Kukuha na tayo ng kaong. Yan. Wait lang. Parang matagal-tagal to ah. Ay! Natagta ko! Yay! Ah, ang hirap! Yung medyo dulo ng itak na mangiyan na lang. Wait lang. Ah. Nangangawit yung paa ko kasi. Okay! Ay, salamat! Ah! So, ito yung nakuha ni Kuya Jomar sa loob lamang ng 5 minuto. At ako naman, ito ang nakuha ko. Huy guys, ang hirap ah! Akala ninyo parang ang dali niyang tingnan, pero actually ang hirap niya, yung isang sinturon na ganito, ang hirap tagpasin ha. So, 4 na sinturon ng kaong lang ang nakuha ko. Ngayon, iluluto na natin ito. Kasi excited na ako maghalo-halo. Sa totoo lang, ang hirap ng ginawa ko ha. Let's go! Ang kaong o sugar palm ay isang uri ng palm tree. Bukod sa bunga, napakikinabangan din ang katas nito. Nagiging suka na kung tawagi, sukang irok. So, ito na yung nakuha natin na kaong mula dun sa puno. Ipoproseso na ngayon siya. Ganito muna siya, tatanggalin isa-isa dun sa tangkay. Pagkatapos, lulutuin yung kaong. Dito siya lulutuin. Yan. Pag naluto na yung kaong, gaano katagal niluluto to, ate? 2 oras. So, 2 oras lulutuin dito yung kaong. Magiging ganito yung itsura niya after 2 hours. Ayan. Tapos, dito sa part na to, bibiakin na yung kaong. Ate, okay na to? Okay. So, tatapyasin nila yung medyo bandang itaas lang kasi dito naman sa bahaging ito na yung exciting part. Kuya, susungkitin na nila yung kaong. Bawat isang bunga, meron siyang laman na 3 kaong. Pero kuya, wala pang lasa to, ano? Wala pang lasa to. Kasi, pagkatapos dyan, kailangan pa siyang iimbak ng mga almost 1 week. Amoy, suka. Ito na ngayon yung lulutuin nila para maging minatamis. Pero bago ang pagluluto, sinubukan ko rin munang manungkit ng kaong. Dali lang naman yung pag-aano eh. Ay, naku! Hindi po, nasira. Siguro yan. Okay lang po. Okay lang kahit masira? Bakit kapag sa halo-halo, parang bilog na bilog yung itsura niya? Ginagayat ko yun, malalaki pagka ganito. Hindi ba isang buong ganito? Ginagayat pa ko yun. Ginagayat pa? Yung sa halo-halo? Tapos pinoporma. Actually, kapag binabad nyo ito sa tubig, medyo mag-e-expand pa siya. Aalsa pa siya. So, pag nakita mo ngayon, parang maliit lang siya, di ba? Pero pag binabad to sa tubig, lulobo pa siya ng kaunti.
Isa lamang ang pagawaan na ito ni Jomar sa mga pagawaan ng kaong sa Alfonso, Cavite. Ito ang pinagkakakitaan ng ilang mga nanay rito sa kanilang lugar. Samantala, ang mga nakukuhang kaong, gagawin na nating minatamis. Ngayon, magluluto na tayo ng minatamis na kaong. Kasama ko dito si Kuya Renato. Ito pong kaong na ito, nilaga nyo na po muna ito. 3 times po. 3 beses. 3 beses na pinakulan ng mga 30 minutes. Tapos tapon tubig, panibagong palit naman ulit ng tubig. Bakit po kailangan ganun gawin? May dagda pa siya at saka Oo. kailangan talagang 3 o 2 beses mo pa pakuluan. Kasi makati. Makati po sana. Ito na po ang first na ano. Asukal muna ilalagay natin. Asukal muna. Yan. Pagka maglalagay na tayo ng water. Na depende sa dami ng asukal. Estimate na lang ninyo ng Puting asukal lang ang pwede. Dapat white. Ngayon pagkatapos niyan, pwede po itong ilalagay natin pampabango, itong pandan po. Kapag natunaw na ang asukal, maaari nang ilagay ang kaong. Hahayaan lang itong kumulo hanggang sa mag-reduce at kumapit ang lasa ng asukal sa kaong. Ayun! Mainit-init pa, luto na yung ating minatamis na kaong. Palalamigin lang ito ng kaunti, pwede nang ilagay sa halo-halo. Ramdam nyo na ba ang tag-init? Perfect dyan ang halo-halo. Gamit ang minatamis na kaong, tara na't gumawa ng halo-halo. So ito yung naluto natin na minatamis na kaong. Tikman natin. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung yung pandan. Ang sarap. Silimulan natin sa paglalagay ng mga sangkap. Yung mga Caviteño, famous sila para sa kanilang halo-halo. Kasi yung halo-halo nila talagang overload. May gulaman, may kaong, iba-ibang kulay. Kasi di ba may mga ibang probinsya na yung very, very simple lang yung kanilang halo-halo. Iilan lang yung sangkap. Pero sa Cavite, pag pumunta kayo, naku, kumpletos recados yung kanilang halo-halo. Konting ube, leche flan, and my favorite, pinipig. Tapos syempre, gatas. Kain na! Super refreshing. Nahanap po yung beans. Panalo. Sarap. Saktong-sakto lang yung tamis nung kaong. Perfect na perfect siya. Isa pang masarap na sangkap sa halo-halo ang